Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong International Criminal Court. Kasi mukhang magkakatotoo po yung sinasabi ng former senator na kaaway ni Bato, si Batong the Puncher na authentic idiot, no? Ganun din po, dumepensa po ang mambabatas tungkol sa sinabi ng taong ito sa ating presidente. At ganun din po, sino ba talaga ang tunay na presidente? May nagsabi po niyan na ang tunay daw pong presidente ng ating bansa ay si... Mamaya po yan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat, at ganun din po sa mga regular na uma-attend at tumutulong sa atin sa ating video replay, sa mga comment section at chat box, tulad ni Ate Marie Chris Hernandez from North Carolina, si Elora Lee, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Beth M na puro mga taga Japan, si Miles Tan, Alex Andrade, si Mami B, si Ate Mighty Baisa, si Maritel T, Priscilla, Ninita Umali, Nelda Arceo, si Ilocana Kana, Carclea, Hattori, si RN Tusens, Dani Reynado, Lorna Rafael, si Mohamed, si Red, si Sinamar, at kayo pong marami pang iba. Yung iba nabanggit ko na sa previous vlog ko, si Malditang Lola, si Mama Lou Parker, Tita Nandito, si Jean Jagers, I forgot the rest. Bergie Pamposa, si Lozana Nerpio. Ayan pa. Kasama si Cesar de Guzman ng Cebu City, si Pauled Garfield ng Australia, and Gab Wise ng Canada. Okay, so unahin po natin mga kababayan. Ito pong parang katotohanan na po ang sinasabi ni Senator Trillanes. Mukhang mas malakas pa ang intelligence ni former Senator Trillanes kaysa sa intelligence ng ating kapulisan. O bakit ko po nasabi yun? Kasi hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli si Kibuloy. Kaya kung ako sa PMP, makipagtulungan na lang kay Trillanes, mas malakas ang kanyang intel Di ba? PMP Chief Marbil, gawin mo na lang yon. Yung intel ng pulis mo, wala silbi. No? Hindi mahuli si Bantag, hindi mahuli si Kibuloy. Di ba? Hinayaan nyo na lang para makalimutan siguro namin. Uwe! Di ba? May pondo naman siguro kayo para sa inyong intelligence gathering, pero wala. No? Ano ba ginagawa nyo dyan? Sa inyong mga opisina? Okay? Yun lang, paalala lang. Magaling pa ang intel ni Trillanes kaysa sa inyo. Hindi ko nga sinasabing, hindi ko kayo pinupulaan. Inaasar ko lang kayo. No? Huwag kayong magalit sa akin, Kasi, iruin nyo, ilang warrant of arrest meron kay Kibuloy. Si Bantag, ang tagal na. Wala nangyari. Napalitan na ang PMP chief. Wala na si Asurin. Kay Asurin ba yan o kay yung una pa? Bago pumasok si Asurin? Wala. Tenga. Diba? Yun lang po, Huwag po kayong magagalit. Real talk lang po. Kasi, mari-real talk kayo. Kasi hanggang ngayon, wala kayong alam kay Kibuloy. Hindi nyo alam kung nasaan Diba? Si Trillanes. Lalabas na ang ICC. Yan po. Ito pasalamat po tayo sa PTB at meron pong ganitong balita. DOJ magsusumite ng legal briefer kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa issue ng ICC versus Digong. Ayan. Ano bang gagawin ng DOJ? Ano yung legal briefer? Magsusumite ang Department of Justice ng isang legal briefer kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga maaring maging hakbang ng gobyerno hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, isa sa laman ng briefer kung ano ang pwedeng gawin ni Pangulong Marcos Jr. sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa dating Pangulo.
Gate naman ni Clavano, kahit magsumiti sila sa Pangulo, nananatili pa rin ang paninindigan ng gobyerno na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng DOJ kung may ilalabas na nga bang warrant ang ICC laban sa mga sangkot sa kaso. The briefer will be an objective statement or analysis of the pros and cons of each option. Kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ng ICC ay posible namang mag-iba. So it will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. So yan po, no, mga kababayan. Ayun pala yung sinasabing legal briefer, meaning legal means kung ano ang gagawin ng Pangulo, whether bigyan siya ng options, no? Ano ang gagawin ng pamalaan kung sakaling totoo nga yung sinasabi ni former Senator Trillanes na maglalabas ng warrant of arrest dito sa mga Duterte at sa iba pa, lalo na kay Bato. Kung ako sa'yo, Trillanes, gawin mo na yung sinasabi ni Bato. Hulihin mo na siya, dalin mo siya doon sa dahig. Para wala na. O, less one senator. Diba? Nawalan na ng isang engot na senador. O, better yet, kung gustong sumama ni Robin, o, sige, sama mo na. Dalawa na, less two na. Sino pa gustong sumama? Sigo? O, sige, sama mo na. Lahat sila, yung mga Duterte, sama mo na para mawalan po, lalong mag-iiyak yung mga minions nila, yung mga supporter nila. Baka magwewelga sila dyan. Ilan ba sila? Hanggang ano lang, kaya nyong punuin eh. Yata eh, Liwasang Bonifacio, hindi nyo pa kayang punuin. Di ba mga kababayan? Nakakatuwa eh, no? At least yan, sinasabi yung legal briefer, ano yung pros and cons, no? Pwedeng gawin ng Pangulo kung sakaling ang totoo yun, no? Ang tanong dito eh, tayo ba'y babalik na sa ICC? Hahayaan niya na bang makapasok ang ICC para kung sakali hindi na investigasyon to implement the warrant? Pero kasalukuyang ano ngayon, pagkakataon, ang presidente, ang decision ay huwag papasukin yan or huwag makipag-cooperate yung lahat ng ahensya ng pamalaan, no? PMP, DOJ, NBI. Kung sakaling dumating yung warrant, hindi rin masisilo tong mga to kasi walang magi-implement yan eh. Ang mangyayari lang diyan, alam nyo na, di ba? Baka may mga mercenaryo, mga mercenaries. Yung mga kukuha niyan, sige, bayaran mo lang ako. Ako ang uhuli dyan kay Digong. Baka may sa circle ni Digong pag nakitang ilang milyon ng pabuya eh, alam nyo na. Di ba? 13 pieces of silver. Marami niyan sa kampo ni Digong eh. Yung sumisigaw na mga bayaran ng mga PBBM vloggers. Bayaran ni Lisa. Wala naman silang matukoy. Diba mga duwag? Sige na. Kung ako sa inyo, gayahin nyo yung katapangan ni Kap ninyo. Si Ninyo Barsagan, tapang eh. Pero ang dami nga lang niyang kasong live eh. Diba siniwalat niya sino yung mga digonggong vloggers, influencer na tumatanggap ng payola. O sige kung matapang kayo, pangalanan ninyo with supporting documents and evidences yung mga PBBM or admin vloggers o kaya ni FL Lisa ng mga vloggers na bayaran. Yan. Para kung nalaman ko, kastiguhin ko din maski na admin supporter sila. Ibig sabihin, yung support nila hindi genuine, hindi totoo. Balat kayo pala. 'Di ba? Elora Aichang. Okay? Shout out nga pala kay Kai at sa kanilang mga kasamahan diyan no sa Palawan. Shout out po sa buong Palawan. At ganun din po pa kay Tita Aurora. Ay naku, patabain niyo yung aking piggy bank diyan. Baka may maniwala talaga. Marami pa man ding mga gullible, no? Yung madaling mapaniwala, no? Grabe, ang tindi. So, yun po, no? Magbibigay ng legal briefer ang DOJ kay Pangulong Bongbong Marcos. Para kung sakali man totoo na to, nalalabas ang arrest warrant, no more investigation, it's the finality to arrest this Digong and his cohorts dyan sa kanilang EJK.
alam ng Pangulo kung ano magiging desisyon niya. O kayo, ano sa palagay ninyo? Ano ang dapat na maging desisyon ng Pangulo? Sulat nyo dyan. Comment. Okay? Punta naman tayo dito sa isang article. No? Naalala nyo yung rally ng mga mautog dyan sa Dumaguete, mga kababayan? Kasi, meron na namang sinabi ang dakilan nilang poon na he will take them o he will wait for them in hell. Sinasabi daw yung performance rating ng Pangulo is a dismal failure. Wala pa daw nagagawa na mabuti ang Marcos administration. Sabi yan ni Digonggong, okay? Purely propaganda. Lawmakers defend Marcos from Duterte's dismal failure rating. Ayun daw po yun. Ang panuntunan ngayon nitong poon ng mga gagong Digonggong ay ang ratings. Kasi nga, yung si Itok-Itok, si Tamilmil, ang taas daw ng rating. Yung survey niya. Palakpakan nga po yung mga tao dun, no? Palakpakan! Ayun ang hudyat sa kanila. Palakpakan, mga gago! Palakpakan! Magdadadaling kayo sa impyerno nito! Palakpakan pang gago, di ba? Ayan. Wala silang nakikitang maganda pang ginawa ang gobyerno. Wala. Yung Agrarian Reform Beneficiaries, papel lang yan. Susunugin niya ni Digong, kakainin niya, pupunitin niya. Diba? Sabi niya yan, yung 2016 arbitral ruling. Punitin ko pa yan eh. Yung mga binigay ng mga kagamitang pangsaka, wala yan. Pang photo ops lang yan. Wala yan. Yung mga binigay na tulong sa mga magsasaka, sa kooperatiba, whatever, wala. Di totoo yan. Pang photo ops lang yan ni Bongbong para, gumanda. Pang media lang yan. Ayan. Tingnan nyo yung totoo. Yung totoo yung nasa survey. Bagsak nga siya, bagsak. Ayan. Yung sinurvey, less than 2,000 lang. Okay yun. That represents the majority. Di ba? Ito. House Assistant Majority Leader and La Union Representative Francisco Ortega V asserted that the President is doing a commendable job. Commendable. Di ba? Talagang mabibigyan mo ng saludo sir sa ginagawa mo. Aprobado. Kaya nga tinawag na commendable eh. Diba? Quote, this is purely propaganda sa tingin ko. Makikita naman natin this is an administration of problem solvers. Not only the President but down the line. Sabi ni Ortega. Pati yung mga kawani ng gobyerno, pati yung mga nandyan sa lehislatura, pati yung may nasa local level. They are trying to create a culture of unity and a culture of problem solvers, not a culture of crybabies. Alam nyo mga kababayan, sa aking opinion, bakit sinasabi yan ni Digong aside from propaganda? Kasi hindi niya matanggap. No? In 2 years time pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, marami na siyang na-accomplish. No? Ayaw niya na masasapawan siya kasi yun ang pinagsisigawan niya. Ako lang ang magaling. Naniwala naman yung mga gago niyang supporter kaya ang sinisigaw, Duterte. Hindi nila alam dapat ang isigaw nyo, Duterte. He is a dirty one. Yung bunganga pa lang niya, dirty ng putang inang yan. Di ba yun ang sinasabi niya? Kasi nga, masasaktan yung pride niya. Bakit ako naunggusan? Nang second year lang ang inabot. Diba? Siya, master. Yung mga profesor niya, mga kilalang tao, master ako ng kagaguhan. Masturbator ako, diba? Pinaghahalikan ko yung mga babae, nilaplap ko ang mga dila nila. Diba? Pinakita ko yung may picture. Doon po sa puntahan nyo yung FB page ni Sir Benji Contreras. Nandun. Yung ibang ang babae, ayaw nung gumana. Ganun na lang, pinipilit pa eh. Manyakol eh. Diba? Hindi niya matanggap eh. Biruin nyo. Kayo nga. So therefore, ang pangahawakan na lang pala ngayon sa performance rating is survey. Ganon. Paano kung yung survey may kinikilingan? Diba? Ganun na lang. Hindi mo na talaga titignan. Yung parang sa mga trabaho, you are being, yung pino-performance rating ka for pay raise or promotion. Hindi, survey na lang natin. Secret balloting na lang tayo, secret survey. Ganun eh. Diba?
Anong objectivity nun? Ang mangyayari dyan, siyempre, ang gagawin mo kung ganun ang panuntunan ng kumpanya nyo, edi mag-kiss ass ka sa mga co-workers mo kung isa ka sa mga kandidato ng promotion or pay increase. I-kiss ass mo sila, i-bribe mo sila. Okay na. Mabango na pangalan mo. Hindi tulad talaga nung may panuntunan ng HR na ganito ang basis para ikaw ay ma-promote o magkaroon ng pay increase. Di ba? O mag-stay ka sa trabaho mo. Di ba? Hindi yun tulad na, uy, boto mo ako ha. Uy, boto mo ako ha. Ganon. Ganon ang survey. May tanong nga. Pero, hindi naman pinapaliwanag maigi. Yung iba misleading. Oh, purely English pa. Oh, yung mga ibang masurvey, hindi ganon nakaintindi ng English. Pasintabi naman po. Di ba? Tapos, ano ang number of population? Does the population being surveyed corresponds to the total number of voters, the adult? Hindi. What is the percentile of nung majority voters doon sa sinusurvey mo? Kung ang majority number of voters sa COMELEC, sabi 65 million all over the country. Sa'yo, 1,500? What is the percentile of that? At ano yung lugar na sinurvey mo? Di ba? Kung isipin nyo, it's just a mambo-jumbled survey. Pwedeng i-manipulate pa yan eh. Kasi hindi mo nakikita na tinatali, sila lang nagtatali niyan. Di ba? Kunwari lang ganito. Malang na pag-commission survey pa. Siyempre, somebody have to pay for it. Di ba? Yan ang pinatuntungan mga Duterte. Yung 61% approval rating yung aming itok-itok. Yung inyong blengbong, 45. So what? In actuality, in reality, yung 61% niya is just a display. Parang ang gandang ilagay, ipaprame. Ganun po, parang Mona Lisa. Sige, laplapin mo. Pero, sa totoo, yung 61 mo, walang kwenta. Dahil hindi namin nakikita yung performance mo, buba. Tulad ka rin ng tatay mong manggagancho. Yan. Tuloy natin, basa. Pakita nyo nga po yung matrix niya at paano niya natuntun kung paano po nagkaroon ng failing na grade yung administrasyon. Di ba? Sabi ni Ortega, palaban eh. Itong mga young guns na mga kongresista, palaban at bright. Parang ako, di ba, Elora? Di ba, Aichang? Palaban. Kasi hindi naman po tayo pwedeng magbigay ng grado kung wala kang matrix, kung wala kang numbers, wala kang data. Correct. So therefore, it is what? Assumption, hearsay. Therefore, equals propaganda. Ayun. Propaganda lang. Ano ang sabi ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez? My position is that the President is doing very, very well. Given the situation na galing tayo sa isang pandemya kung saan bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ngayon, nasaan ang Pilipinas? We're expected to be the highest performing growth in GDP in Southeast Asia. Correct. Unemployment is down. Now, we are addressing under-unemployment. Gumaganda na po ang takbo ng ekonomiya at ngayon meron na pong solusyon na hinaing ang ating speaker, ang leader po namin sa Kongreso para mapababa ang presyo ng bigas. Di ba? Suarez noted that Marcos and Speaker Martin Romualdez are doing everything in their power to respond to the needs of every Filipino. Pagtugon po ito sa pang-araw-araw na problema ng Pilipino. Kagagaling lang po ng ating Pangulo sa isang makasaysay na trilateral agreement kung saan napagkasunduan ng bansang Pilipinas, Amerika at Japan kung paano po natin sisiguraduhin ang safety, economic prosperity at progress ng Indo-Pacific region. So, we are on the right side of development. I think what is happening right now is part of another attempt to discredit the administration. It is to the best interest of the Filipino people that we support President Bongbong Marcos dahil nais lang naman natin ay maging matagumpay siya at maging matagumpay ang ating bansa. Correct. Kaya nga ako sabi ko sa inyo, di ba? Nung sinabi ng Pangulo na we will not use water cannon as a retaliation, wala. I stand with his decision. Kasi naniniwala ako sa wisdom niyan. And I believe that he surrounded himself with good advisor that he will not befall on this, yung mga destabilizer. They will not give him a bad advice. And mind you, even though sabi na nating second year lang inabot niyan, but he is bright. He is wise enough. Kaya pagpatuloy natin siyang ipagdasal para itong mga kampo ni Lucifer ay huwag makalapit. Kasi nandyan ang Holy Spirit sa kanya.
Sama-sama tayo, lahat tayo magdasal para sa Pangulo. The power of prayer, di ba? Oh, Elora, Aichang. Ewan ko lang kay Aichang, naniwala siya dyan. Nako, magagalit lalo si Aichang. Pero alam ko, gusto naman ni Aichang yan. Di ka naman Aichang. Alam niyo, kung sino man nakakilala kay Aichang, nawawala po yan. Nawawala po yan. Meron pong poster yan. Nawawala, nagkakalat sa lahat ng LS. Nawawala, Aichang, wak-wak, di natutulog, pakihanap po. Iseldan nyo muna si Aichang. Di ba, Elora, o ikaw, Elora, tawa-tawa ka dyan, hanapin mo yan si Aichang. Ha? Prodigal daughter yan. Lost sheep. Awawa na naman si Aichang. Nabati ko na ba si Tita Aurora? Oh, Tita Aurora, shout out. Love you, love you. Nilalove you ko naman pulat. Pati si Kyle, nilalove you ko yan. Pati yung inyong departamento dyan sa opisina nyo, Kyle. Elora, I love you all. Subscribe. Di ba, Mami B? Si Mami B na I love you ko yan. Si Mami Peng na I love you ko yan. Lahat kayo, I love you. Kayo lang din nag-I love you sa akin. Di ba? One way? Ano ba yan? Okay, alis tayo dyan. So, yung maniniwala kay Digong, ay naniniwalang pupunta kayo dyan. Ayoko maniwala kay Digong. I don't wanna go there because I don't wanna see somebody sticking an to my arse. Di ba, Aichang? Ayaw mo rin sigurong pumunta doon. Kung gusto mo, di dumang ka na. Hindi kita laglagan ng lubid dyan. Bahala ka dyan. Di ba, pinapatawa ko lang si Aichang kasi alam ko naman, malungkot po yan. Oo. Sabi nila, malungkot daw maging single. Hindi mag-double ka. Mag-double ka ng damit para hindi ka malamigan. wala pa man din nagpapainit sa'yo. Ay, hindi meron, Aichang. Meron magpapainit sa'yo. Alam mo kung ano yun? Bili ka ng warmer blanket. May nabibili yan, murang-mura sa Japan yan. Yung warmer blanket, maging warm ka niyan, suot mo, wow, tulog na tulog ka diyan. Pero makalimutan, i-unplug kasi baka baka biglang mag-malfunction, yari na. Di ba, Elora? O, sabi-sabihin mo na yan, si Kai, ha? Si Kai, hindi na kailangang bumili ng warmer blanket yan. She knows what to do. Ah, di ba? Bright yung bata na yan. Bright. Di ba? Ewan ko anong nababagay na awit kay Kai eh. Ano yan? Di, nag-iisip pa ako. Okay, so ito po. Wala po tayong article. Babasagin lang natin yung sinabi ni Harry Talakitok Roque. Yun daw napanood ko si Kakopi. Ikaw Kakopi ha. May binulgar po si Kakopi. Subscribe nyo po yan si Kakopi, si Mami Peng, si Carclea, si Munting Tinig, si Ali Bugha, si DJ Byron Music and Topic TV. Yan po yung mga pinupuntahan ko. Saka si JIL Review TV. Si JIL Review TV po, napakabait niya. Si DJ Byron, di po nagka-copyright yung mga yan. No? Napakabait ng mga yan. Si Mami Peng, lang eh. Wala po kasi siyang internet. Nakakamiss yung live ni Mami Peng kasi laging palaban. Natutuwa ako pag nagla-live si Mami Peng kasi pamatay oras ko habang nagluluto ako. Ayun na si Mami Peng. Tuwan-tuwan mo no. Ay, Mami Peng, love you. Di mo nila love you kita? Wala. I can say I love you. Walang yun. Walang special meaning. No? Walang whatever na isipin ninyo na malisyoso. Wala po. It's a friendly I love you. Di ba, Mami Peng? Oh, galingan mo ang pagbabantay dyan sa mga anak mo, ha? Okay. Basagin lang natin yung sinabi niya. Doon daw sa rally sa Dumaguete. Kasi, napanood ko rin to kay Kakopi. No? Si Kakopi, loko-loko eh. Lakas daw lumamon ni Roque. Ang lakas lumamon kasi hindi daw naman siya nagbayad. Alam mo, tawag namin dyan, Kakopi, nung kami mga bata-bata pa. Tawag namin pag may ganyan sa okasyon. Muklo. Muklo. Tapos yan, may balot pa yan. Ang lakas na nga kumain. Tapos nagbalot pa. Putang
Tangina, swapang sa Tagalog. Tama naman si Kakopi. Pag hindi ka nagbayad, sige lamong ka lang, libre. Pero pag ikaw ang nagbayad, dalhin mo na lang sila sa turo-turo. O di kaya sa amin doon sa Gapo may mamihan. Yung sikat na mamihan dyan sa lugar namin. Hindi ko na po babanggitin. Lahat po ng pagtaga Olongapo ka, alam na alam mo yung number 1 na sikat na mami. Ha? Yung mami place. Alam mo yan, nasa West Bakbahak po yan. Hindi ko po babanggitin dito ang pangalan kasi sabi nyo promotion eh. Hanapin nyo na lang. Kung taga po kayo, nanonood kayo, i-comment nyo dyan. Alam na alam mo yan. Ikaw, alibugha, alam mo dapat yan. Naku, pang umuwi po ako ng Pilipinas, kaklase ko yung bunsong anak nun eh. No? Si G4 namin yun eh. No? Alam niya. Klase ka ni ano no? Jocelyn no? Patagal mo na wala dito. Nasa pila lalabas si Jocelyn. Hoy! Kuya, galing Amerika yan. Pero yung itsura ko mga kababayan, kwento ko lang sa inyo, pagbigyan nyo na ako. Pag kasi nasa Pilipinas ako, ano lang, normal. Butas-butas pa nga yung damit ko pag doon lang ako sa lugar namin, dyan sa bahak-bahak. Siyempre, pilat home eh. Di ba? So, kung maglakad. Sabi nanay ko, maglakad dyan, dekado niya. Parang naman kayo, di ako lumaki dito. Alam ko to, sa ulo ko to. Uy, bago na panahon ngayon. Tagal mo na wala. Maski na. Siga. Siga pa rin eh, no? Ayan. Kali ka, Amerika? Tingnan ko kung may kasabay ako. Oo. Kailan ka pa nandito? Anong last week pa, pero nasa Manila ako. Doon ako sa ng misis ko. Oh, kamusta na? Ito naman. Lalaro ka pang basketball? Di na. Laki ng tiyan ko. Tapos dadamihan yung ang sarap talaga ng noodles. Kwentuhan kami. Kilala ko yung mga kuya nung kasi kabasketball ko yung mga yan, yung tatangkad. Ang sarap talaga ng mami. Alam nyo kung ano nagpapasarap? Yung sinunog na bawang. Dami ko nakakain. Nakakalimang bowl ako. Di ba nakakatuwa po? O balik tayo kay Roque. Na-segue ko lang. Kaya kayong mga taga-Gapo, alam na alam nyo yan. No, alam na alam nyo ano yung masarap na mommy house diyan po sa West Bakbahak. Hindi ko na babanggitin kasi baka magalit. Ano lang, impromptu lang tayo eh. Di ba? Okay? Balik tayo kay Roque. Kasi daw po, ayon sa napanood ko kay Kakopi, si Kakopi nga, baka Kakopi, correct mo nga kung ikaw nagsabi nun, na ang totoo daw pong presidente ay si Sara Itok-Itok Tamilmil Duterte. Putang ina. Uy, Roque, magising ka sa katotohanan. Ha? Nananaginip ka ba? Diba yung kanta ng Aegis? Nananaginip ng gising. Nakatulala sa hangin. Nagsusumidhing damdamin. Roque, gising. Pakisampal. Nandyan naman si Glenchong sa tabi mo. Sampal-sampalin ka ni Glenchong. O better yet, iuntog ang ulo para magising ka sa katotohanan. Paki-explain po sa amin, bakit mo nasabi na ang totoong presidente ay si Sara Duterte? Bakit? Ano bang tinakbuhang posisyon ni Itok-Itok, ni Tamilmil? Di ba busy? O paano mo nasabing siya ang presidente? Siya ba'y nakaupo sa Malacanang? Ha? Mga kababayan, ako, merong insekto. Ano ba yung Ai-chan? Pinadala mo pa yung insekto dito. Dapat dyan lang yan sa Japan. Huwag mong dalhin dito. Storbo eh. Mami B, pagalitan mo nga yan si Ai-chan. Kakaasar. Si Mami B, busy. Di na asikaso tong mga, niya eh, alipores niya. Okay? Ano na, Roque? So, ibig sabihin, talagang meron kayong balak na destabilization plot. Kasi lumalabas eh. Doon na lang analisahin nyo. Ang totoong presidente ay si Sara Duterte. Hindi naman totoo yun. Dahil ang tinakbuhan ni Sara Duterte ay VP. Doon siya nanalo. Paano siya magiging presidente? Magiging presidente lang siya kung na-impeach ang presidente, namatay ang presidente, naging inkapasidad ng presidente. Yun lang. 'Di ba? So therefore, based on his word, ano na sa inyo? Talagang
binabalak nilang patalsikin ang Pangulo. Bakit? Dahil kung nababalitaan siguro nila, siguro may intelligence report din sila na lalabas na ang ICC. Pangalawa, hindi makaporma ang China narrative. Di ba? Pangatlo, ang daming trabaho na nagagawa sa Pilipinas ngayon. Masasaklawan yung achievement ng kanilang puon. Yun po yung nakikita ko. Ngayon kung meron pa kayong nakikita, bakit niya sinabi yan na ang totoong presidente ay si Sara Duterte? So therefore, ito pa. So therefore, yung sinasabi nung luka-luka dito na pathological liar at yung mga minions ni Duterte na si FL Liza ang totoong presidente, ay hindi pala. Tingnan nyo si Roque. So therefore, ang nagtitimon, nagdidikta kay Pangulong Bongbong Marcos ay si Itok-Itok. Di ba? O tapos sasabihin nyo, ang dumidikta kay Pangulong Bongbong Marcos ay si FL Liza? Sinungaling! Di ba kung ganun yung aking thinking? Kasi sabi niya, ang totoong presidente ay si Sara Duterte. Ang presidente yung nakaupo ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi niyong nadidiktahan siya, totoong presidente ay si Liza Marcos. Yung pala, si Duterte pala, si Itok-Itok ang dumidikta kay Pangulo. Ganun ba, Roque? Kung hindi ganun, ano gusto nyo? I-assassinate nyo ang Pangulo? Patalsikin nyo ang Pangulo? I-impeach ninyo? You are brewing an impeachment because of that PIDEA leak? Come on, try it. Paano nyo mai-impeach ang Pangulo? Ang lower house, pumapabor, kaalyado ng Pangulo. Ang Senado, ilang kayo meron? Wala. The only thing you can get rid of the president is not through impeachment. Kasi kung ang impeachment process nyo ay yung PIDEA leak, who will believe you? Even you, Digong, i-quit na lang natin sa'yo. Inamin mo. Nagdroga ka. Inabuse mo ang fentanyl. Huwag mong sabihin di ka nagdroga. Abusing a controlled substance, you're still an addict. Di ba? Inabuse mo eh. Di ba the word abuser? Abuse. Synonyms, addict. Di ba? Tama, mali. Dapat pala, imbestigahan ka rin nun. Ganon. Kasi yun ang gusto nyong mangyari. Palalabasin nyo na nasangkot sa droga ang Pangulo. Napatunayan daw, wala nga kayo nangyaring operation eh. Ibig sabihin, itatry ninyo, ikukorte ninyo, iimbestigahan nyo ang Pangulo at si Miss Maricel base doon sa pre-operation report na wala namang napatunayan na sila ngayon. Malay nyo, namesake nga lang. Ayaw ngang ilabas yung informant, di alam nung gagong kalbo na yon. Naging selective amnesia nga siya, tulad nung sinasabi ko sa previous report, ko sa inyo eh. Kung ano lang yung gusto niya, yun ang palalabasin niya. Kung ayaw niya, he will divert the attention. Diba? Napatunayan ni Jingo Estrada. Sabi niya, sinungaling ka. Ikaw ang nag-leak ng dokumento. Ayun ang hindi nakikita ni Bato. Kasi iba po ang layunin ni Bato. He is on the destabilization plot of his group. Kasi magalit ka, Bato. Totoo yun. Yun ang nakikita naming mga supporter ng admin nito. You try it. Hindi na po papayag ang mga Marcos loyalists and supporters sa ginawa nyo sa dating Pangulong Marcos Sr. At ayaw din ng mga dilawan na maupo si Itok-Itok dahil she is much worse than the current president. Ang presidente nga, sabi niya, media kayo, okay lang kayo dyan, sige. Walang control of media. Bahala ang media kung anong gusto na ibalita. EJK? Wala pa namang ganong na EJK. Di sana ngumalngal na ng ngumalngal. Lalo yan, nagprotesta na ang mga progressive group. Yung mga grupo ng makabayan. Di ba? Wala eh. Yung Human Rights International, ganun talaga trabaho nila. Di ba? Pero ina-actionan ng Pangulo. Sa droga, ang daming nahuhuli. Dami ko pong nababasa. Ayaw ko lang i-content kasi pag kinontent ko, wala manunood. Kasi ang mas gusto nyo yung mga chismis. Real talk po yan. Binigyan ko kayo ng 3 na content na pang-gobyerno, pero ayaw nyo. Hindi nga nakakuha ng 1K views eh. Sabi ko ay mas gusto nila to yung mga kwentong chismis talaga. Makita mo ang niche ng mga tao. They want more mga adversarial.
Pero yung magandang ginagawa ng gobyerno, ayaw nila. Di ba, mas gusto namin tong kasi madali na yan eh. O, di ba? O paano nyo madidepensa ang administrasyon? O ano nagawa ng paambisyon ito? Ano nga no? Teka muna, hanap muna ako. Oh, wala. Punta ka na lang kay Tokis, nandun yata yun. Di ba? O. Kaya nga paliwanag mo sa amin, Roque. Paano mo nasabing ang totoong presidente ay si Sara Duterte? Di ba nung una nga ayaw niya? Kahit na anong pilit nung tatay niya, ayaw niya. Pahele-hele siya. Di sana, kung gusto niyang maging presidente talaga, ay sabi niya, Bongbong, busy ka na lang. Kasi sabi naman ni Amy Marcos, yun lang ang gusto ng kapatid niya, mag-busy. Pero nagbago dahil ayaw nga ni Sara eh. Magbibisi ulit ang Presidente Marcos. Si Sara ang takbong presidente, labanan niya si Lenny, ayaw niya. Di ba? Ayaw niya. Pero napilit lang siya maging presidente nung nagpalit ng posisyon. So therefore, sinasabi mo, Roque, you are mind conditioning the people because you wanna oust the president, you wanna remove the president from his office? You try it. Kailangan legal means, ha? Hindi yung force. Pag force, you will be met by force. Di ba, Mami Peng? Si Mami Peng, tanongin nyo, papayag ba siya na gamitan ng dahas para tanggalin ang Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilinto sa Malacanang? Tahasan kong sasabihin sa akin ni Mami Peng, maghalo na ang balat sa tinalupan. It will not happen. Sabi ko sa inyo, hindi na papayag ang loyalists dyan at supporters that you will do the same narrative that was used with the former President Marcos Sr., that was used for the former President Joseph Estrada. No. Maghanap kayo ng bagong paraan, pero kahit na ano pang gawin yung paraan, you will be met, no, by the supporters of this current administration. Ulitin ko, ang mga dilaw, anti-Marcos, mga progressive group, ayaw sa inyo ng mga Duterte. Kung ang presidente may kamalian, hindi naman perpekto, pero kayo, wala kayong nagawang tama. Dahil ang presidente, ang dati nyong presidente, na si Digong Duterte ay joke. Diba? Minura niya ang mga Pilipino. Mga stupido kayong Pilipino, niwala kayo sa akin. Yung mga pinangako niya, tapusin niya ang drug ng 6 months, mag-jet ski sa punitin niya ang 2016 arbitral ruling. Diba? Pambababoy yun. Tapos sasabihin niya, nagjo-joke lang ako sa sinabi ko. Mga stupido kayo, naniwala kayo sa akin. So therefore, hindi ako maniwala sa iyo. Diba? Yung sinasabi mong failure ang performance ng Pangulong Marcos, hindi ako maniwala sa iyo. Pero ang paniniwalaan ko, ito. Diba? Gago kayo eh. Ikaw, Roque, wala ka nang magawa sa buhay. Wala ka nang patutunguhan sa national stage. Pwede kang magbarangay tanod. Tapang mo magsalitang si Sara Duterte ang presidente, paano? Alam ba yan ni Sara Duterte? Tanong lang. Kung alam yan ni Sara Duterte, dapat sinupalpal ka na. Bastos ka eh. Di ka marunong gumalang. Kaya, kung bastos ka, babastusin ka rin namin. Hindi ka kagalang-galang, di ba? Talakito ka eh. Kayo po, mga kababayan po inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.